Mga kapatid, gusto niyo po bang malaman kung ano ang plano at orihinal na plano ng Diyos sa tao? Ayon sa Genesis chapter 1 verse 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila ang mamamahala sa lahat. Di ba napakaganda ng plano ng Diyos sa tao? Gusto niya na tayo ang mamamahala sa lahat. Pero may problema, ayon sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang tao ay nagkasala at walang sino mang nakabuot sa kaluwalhatian ng Diyos. Makakalungkot bang isipin pero pumasok sa atin ang kasalanan. Ayon sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin po, pumasok sa atin ang kamatayan dahil sa ating mga pagkakasala. Kaya pala tayo mamamatay. At kung magpapatuloy tayo sa kasalanan, ay mamamatay tayo. Pisikal at espiritual sa impyerno. Pero may magandang balita. Ayon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Wow, napakasaya. Ito ang kasagutan. Si Jesus ang mabuting balita. Ang sabi sa Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Pahayag chapter 3 verse 20, nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung bubuksan at di rin gininuman ang aking tinig, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Nais niyo po ba mapasukin sa inyong puso ang Panginoong Jesucristo na kumakatok? Nanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso at sumampalataya tayo sa Kanya. Panginoong Hesus, salamat at ako'y iyong natagpuan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran. Isinusuko ko ang aking buhay. Sumasampalataya ako na ikaw ay anak ng Diyos. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Inaanyayahan kita na pumasok sa puso ko. Simula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Amen. Ayon sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Kaisa na po tayo sa anak ng Diyos pag tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo.